milyonaryo. Nakita ang kanyang dating asawa, buntis, na nagtatrabaho bilang isang waitress. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa lahat. Si Juan Reyes ay may hawak na gintong Montblanc pen, halos hindi pa lumalapat sa papel. 3 milimetro na lang bago pirmahan ang pinakamalaking kontrata ng kanyang buhay nang biglang huminto ang ikot ng mundo. Nakaupo siya sa pangunahing mesang Ambrosia, ang pinaka-eksklusibo at elitistang restaurant sa Bonifacio Global City, BGC, Manila. Sa paligid niya, 3 executive ng real estate ang naghihintay ng kanyang pirma para isara ang isang pagbili na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Lahat ay perpekto. Ang madilim na asul na traje ni Juan, walang bahid, pinasadya, walang kurbata, ngunit nagpapahayaeng lubos na kapangyarihan ng isang 32 taong gulang na lalaki na sumakop sa lungsod. Ang kanyang maikli at perpektong inayos na balbas, ang kanyang dominanteng tindig. Siya ang haring ng mundo, isang lalaki na laging nananalo, isang lalaki na nalampasan ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay, o iyon ang akala niya. Ang kanyang tingin, malamig at mapakalkula, ay lumihis ng isang segundo mula sa papel sa mesa na may puting mantle at doon niya siya nakita. Ang impact ay humigop sa oksigen mula sa kanyang baga para itong bumangga sa isang sementadong pader sa bilis na 200 km, maka 15 metro ang layo. Sa pinakamadilim na bahaging silid, may isang babae na naglilinis ng mesa. Ang kontrast ay marahas, halos grotesko. Sa gitna ng eleganteng dekorasyon ng gintong kulay, marmol at pinong kristal, ang babae ay nakasuot ng isang matingkat na kulay kahel na uniforme ng tagapaglinis, mura at luma na may puting kwelyo at hilid. Lubos itong hindi tugma. Ngunit hindi ang uniforme ang nakpako kay Juan. Siya, si Victoria, ang kanyang dating asawa. Ang panulat ay dumulas mula sa magadaliri ni Juan at tumama sa kristal na mesa na may tuyong tunok. Sinira ang milyonaryong dokumento ng isang makapal na pata ng itim na tinta. Ayos ba ang lahat, Juan? Tanong ng isa sa mga executive na nakakunotang nu. Hindi sumagot si Juan, hindi kumurap, hindi huminga. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakapako sa babaeng nasa malayo. Ang kanyang isip, na sanay magproseso nga numero at estratehiya sa loob ng segundo, ay bumagsak sa harap ng irasyonal na imahe na nasa harapan niya. 9 na buwan na ang nakalipas, si Victoria Santos, ang babaeng minahal niya ng walang pag-aalinlangan, ay ibinato sa kanya ang papeles ng diborsyo. Sinabi niya nasawa na siya sa kanya, na nakahanap siyang mas mahusay, isang taong may oras para sa kanya, at umalis nang walang dinalang ni isang sentimo di umano'y upang mamuhay ng marangyang romansa sa Europa kasama ang isang Europeanong tagapagmana. Halos 1 taon na kinamuhian ni Juan si Victoria, nilululon ang lason ng pagtataksil, inilulunod ang sakit sa trabaho hanggang sa maging isang magnet ng bakal, malamig at hindi mahahawakan. Ngunit ang babaeng nasa 15 metrong layo ay wala sa Paris, hindi napupuno ng alahas o nakasuot ng alta moda. Nakiskis si Victoria nga hoy nga mesa gamit ang isang puting basahan sa isang mabilis, walang direksyon na paraan na parang nakasalalay ang kanyang buhay sa pagtanggal nga isang mansang ng sarsa. Ang kanyang mapusyaw na kulay kape na buhok na dati ay laging nakalugay ng perpekto, ngayon ay nakatali sa isang gusot na ponytail. Ang kanyang maputlang balat ay namumula, malalaking patak ng pawis ang bumaba sa kanyang noo at lig. Mukha siyang payat, maputla, na may malalim na lilang bilog sa ilalim ng mamata, ang tingin ay nakatutok pababa, ganap na basag. At pagkatapos ay lumingon si Victoria nang pahilig upang abutin ang kabilang dulo ng mesa. Biglang huminto ang puso ni Juan. Sa ilalim ng nakakasakal at murang kulay kahel na uniforme, ang tiyan ni Victoria ay napakalaki, bilog, mabigat at mababa. Isang napaka-advanced na pagbubuntis, minimum 8 buwan. Ang utak ni Juan ay nakalkula sa bilis ng kidlat. 9 na buwan ng diborsyo, 8 buwan ng pagbubuntis. Hindi bulong ni Juan, ang boses ay garalgal, halos isang kiskis sa kanyang lalamunan. Juan, Señor Reyes, pilit NG, abogado sa kabilang dulon mesa, nanalarma sa maputlang kulay abong mukha NG negosyante. Tumayo si Juan ng padabog. Ang mabigat na silanggawa sa kahoy ay umungol ng marahas laban sa marmol na sahig, na umakit sa mausisa na tingin ng ilang kalapit na mesa. Hindi inalintana ni Juan. Hindi niya inalintana ang kontrata, ni ang 40 milyon, ni ang kanyang reputasyon. Lahat ngang ingay sa marangyang restauran, ang kalansingan ng mabacharat na baso,
ang makubiertos na pilak. Ang mahinang tawanan ng mapiling tao sa Manila ay nawala. Naging isang mahinang ugong, siya lang ang nakikita niya. Huminto si Victoria ngang isang segundo. Inilapag ang basahan sa mesa at inilagay ang isang kamay sa likod niya. Kumurbada na may ekspresyon ng tahimik na sakit. Humihinga siya sa bibi ng pagod na parang ang bigat ng kanyang sariling katawan at ng nilalang na nasa loob niya ay malapit nang sirain ang kanyang gulugot. Ang babaeng iyon na minsan ay may-ari ng kalahati ng kanyang imperyo. Ang babae na naglalakat na mataas ang noo at may maningning na ngiti, ngayon ay parang isang hayop na na-corner at malapit nang bumagsak ang pisikal. Humakbang si Juan patungo sa kanya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid na kanyang asul na traje na halos pumuti ang kanyang mabuko. Isang nakakalason na halo ng galit, pagkalito at isang visceral na takot ang nagsimulang kumulo sa kanyang mga ugat. Ano ang nangyayari? Nasaan ang milyonaryong kabit? Bakit nililinis ng babaeng sumira sa kanyang buhay ang kalat ng ibang tao? At kanino ang anak na iyon na nagpapapangit sa kanyang katawan at nagpapahirap sa kanya? Umagbang si Juan sa gitnang pasilyo na umiwas sa isang waiter. Ang kanyang seryoso, walang awa at mapagmasit na tingin ay hindi lumalayo sa kanya. Hihingi siya nga mga sagot. Sisirain niya ito sa mga salita kung kinakailangan. Paniningilin niya ang bawat gabing walang tulog. Ngunit bago siya makarating, isa pang figura ang humarang sa eksena, humaharang sa daan ni Victoria. Siya si Mr. Reyes, ang general manager ng Ambrosia, isang 45 taong gulang na lalaki, nakasuot ng walang bahit na kulay abo na traje, na may tensyonadong mukha at kayabangan ng taong nasisiyahan sa pahumiliat sa manasa ibabang ang kanyang status. Huminto si Juan sa layong 3 metro, bahagyang natago sa likod ng isang malaking marmol na haligi at isang bonggang floral arrangement. Sapat siya kalapit upang marinig ang lahat, ngunit nasa labas ngang paningin ng kanyang dating asawa. Tiningnan ni Mr. Reyes ang mesa na kalalabas lang linisin ni Victoria at pagkatapos ay pinahiran ang kanyang hintuturo sa gilid ng kahoy. Itinaas niya ito sa hangin na may pagkasuklam na parang nakahipo siyang radioactive. Ito ba ang tinatawag mong paglilinis, Santos? Singhal ngang manager. Ang kanyang boses ay mahina ngunit punong lason na dinisenyo upang hindi makagambala sa mga mayayamang kliyente, ngunit perpekto upang sirain ang kanyang empleyado. Nagbabayad ako para magningning ang lugar, hindi para ikalat mo ang dumi sa kung saan-saan. Agad na yumuko si Victoria. Naramdaman ni Juan ang isang latigo sa kanyang dibdib nang makita ang kilos na iyon. Ang Victoria na kilala niya ay hinding-hindi. Sa anumang pagkakataon, yumuyuko sa harap ng sinuman. Siya ay mabangis, mapagmataas, isang babae na hindi nagpapayapak. Ngayon ay dumikit ang kanyang baba sa kanyang dibdib sa isang ganap na pagpapasakop. Pasensya na po, Senyor Reyes. Sagot ni Victoria na nanginginig ang boses, garalgal sa dehydration. Ngayon din po ay muli kong ipapahid ang disinfectant. Nahilo lang po ako ng kaunti, saglit lang po. Wala akong pakialam sa iyong pangalawang klaseng dahilan. Putol ni Mr. Reyes, lumapit sa kanya ng nakakatakot. Si Victoria, nang may kahirapan dahil sa napakalaking tiyan, ay naglakad nang may kapansanan pa atras. Buong linggo kang nagpapagal sa silid. Kung patuloy kang gagalaw na parang pagong, masisante ka ngayon din. Huwag po please, pakiusap niya, itinaas ang kanyang tingin sa unang pagkakataon. Nalaki ang mga mata ni Juan nang makita ang lubos na takot sa mukha ng babaeng minahal niya. Senyor Reyes, pakiusap, kailangan ko ang trabahong ito. Ang krenta ay duwesa, biyernes at wala akong pambayad sa klinika. Ipinapangako ko po na mas magiging mabilis ako. Huwag niyo po akong tanggalin. Pakiusap. Ang tunog ng pagmamakaawa ni Victoria ay tumagos sa dibdib ni Juan na parang seratit na kutsilyo. Naramdaman niya ang dugo na bumubomba sa kanyang matinga. Ang galit na naramdaman niya laban sa kanya 2 minuto pa lang ang nakalipas ay nagiging isang madilim, primitibo at mapanganib na instinct. Gusto niyang patayin si Mr. Reyes gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang kumbok na yan ay hindi ko problema. Santos, dura ni Mr. Reyes, itinuro ang napakalaking tiyan sa ilalim ngang kulay kahel na uniforme. Wala akong pakialam kung buntis ka. Walang pumilit sa iyo na buksan ang iyong mabinti. Dito ka nagtatrabaho. Kung hindi mo kaya ang bilis dahil mabigat ang iyong anak, umalis ka at magpalimos sa kalsada. Iyan ang lugar mo. Mayroon kang 3 minuto para gawing perpekto ang lugar na ito o kunin mo ang iyong magamit at umalis. Naintindihan, ang kalupitang masalita ay umaling-aungaw sa maliit na lugar.
Isang makapal at tahimik na luha ang dumaloy sa pisngi ni Victoria na humalo sa pawis. Mariin niyang kinuyom ang kanyang malabi upang pigilin ang pagiyak at tumango ng mabilis. Opo, sir. Naintindihan. Gagawin ko po itong perpekto. Bulong niya habang kinukuha ang basahan gamit ang makamay na nanginginig ng walang kontrol at nagsimulang kiskisin ang kahoy ng desperado. Yumuko ang kanyang katawan ng may malaking paghihirap. Ngumiti si Mr. Reyes ng may kasiyahan. Inayos ang kanyang lapel ng coat at tumalikod upang umalis. Ngunit hindi siya nakarating sa malayo. Isang kamay na kasing laking ang plato ang pumalibot sa kanyang lig mula sa likod. Na humawak sa tela ang kanyang kulay abo na suit ng napakahigpit na halos sumabog ang butones ang kanyang damit. Nabulunan ang manager nang hilahin siya ng marahas pa atras. Napaharap siya sa mukha ni Juan Reyes na naitim ng galit. Ang mamata ni Juan ay hindi na sa isang mapagkalkulang negosyante, kundi sa isang maninila. Isang segundo na lang ay sisirain ang kanyang biktima. May problema ka ba sa kanya, basura? Ungol ni Juan. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malalim, nakamamatay na baritono. Sapat na lakas para agad na tumahimik ang bulungan ng mga kalapit na mesa. Pumutla si Mr. Reyes hanggang sa maging kulay abo. Kilala niya si Juan Reyes. Kilala ng lahat ng mga elite ng Maynila, ang magnate ng real estate. Siya ang isa sa pinakamahalaga at kinatatakutang kliyente sa lungsod. Senyor Reyes, utal ngang manager na nanginginig sa hawak na halos pumutol sa kanyang hininga. Kinokorektusan ko lang po ang staff. Ayoko pong istorbohin kayo. Ang tunong pangalang Reyes ay nagkaroon ng electric effect sa layong 2 metro. Si Victoria, na nagpupunas ng mesa na puno ng luha, ay ganap na nanigas. Ang puting basahan ay dumulas-mula sa kanyang mga daliri, bumaksak ng dahan-dahan sa saig. Tila nasipsip ang oksigen sa silit, dahan-dahan na may lubos na takot na nagpapangit sa kanyang mukha, lumingon si Victoria, huminto ang kanyang pahinga. Agad na kumapit ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang umbo na tiyan, na parang sinusubukan niyang protektahan ang sanggol mula sa paparating na tingin. Binitawan ni Juan si Mr. Reyes ng brutal, na naging dahilan upang matisod at lumuhod ang manager sa marmol. Ngunit hindi na tiningnan ni Juan ang lalaking nakahandusay sa sahig. Direktang nakapako ang kanyang mamata kay Victoria. Ang katahimikan sa restoran ay libingan. Nakapako ang media, tingin niya milyonaryo sa paligid sa eksena. Napakakapal ng tensyon na parang mahahati sa isang kristal. Tiningnan siya ni Juan mula ulo hanggang paa, ang nakakahiyang uniforme, ang bilog sa ilalim ng mata, ang takot sa kanyang kulay kape ng mga mata at sa wakas ang napakalaking tiyan na 8 buwan. Umatras ng isang hakbang si Victoria na bumangga sa isang tray ng mga basong walang laman na iniwan ng isang waiter sa malapit. Nahulog ang tray sa sahig. Ang tunog ng mga kristal na bumaksak sa libu-libong piraso ay sumira sa katahimikan na parang putok na baril, ngunit walang sinuman sa dalawa ang kumilos. Makaharap sila, ang milyonaryong pinagtaksilan at ang dating asawang wasak. Ha, Juan, bulong ni Victoria na nanginini ang malabi ng walang kontrol, umatras pa ang isang hakbang. Gustong maglaho, tumakas, mamatay bago niya itanong ang tanging tanong na ipinangako niyang hindi kailanman sasagutin. Humagbang si Juan, patungo sa kanya, dinudurog ang basag na kristal gamit ang kanyang sapatos na gawa sa Italy. Ang kanyang mata ay nagliliyab sa sakit at galit. Ilang buwan, Victoria, ang boses ni Juan ay mahina, garalgal at umalingaungaw sa lubos na katahimikan. Ilang buwan mula nang ikaw ay tumakas, binaba ni Juan ang kanyang tingin sa tiyan nito. Ang kalkulasyon ay kumikinang na parang hatol kamatayan sa kanyang pupil. 8 buwan ng pagbubuntis. Tinatakpan ni Victoria ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Pinipigilan ang isang hikbi. Umatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Walang takas. Ang pader na kanyang itinayo upang protektahan siya mula sa katotohanan ay bumaksak sa harap ng kanyang mata. Ang katahimikan sa Ambrosia ay lubos. Makapal, halos nakakasakal. Ang dose-dose ng mga milyonaryong kumakain, na sana'y magreklamo kung ang alak ay hindi sa eksaktong temperatura, ay pinipigilan ngayon ang kanilang hininga. Walang gumagalaw na kahit isang kalamnan. Sa marmol na sahig, si Mr. Reyes, ang kinatatakutang manager, ay nakaluhod pa rin. Kinukusot ang kanyang namumulang lig, paralisado ng marahas na puwersa na nagmumula sa asul na traje ni Juan Reyes. Ngunit wala nang ibang nakita si Juan. Ang buong mundo ay lumiit sa babaeng na corner sa dingding, si Victoria. Ang kanyang Victoria.
o ang babaeng minsan niyang minahal? Ang utak ni Juan, isang makinang sanay na lumamon ng datos sa pananalapi at makahanap ng pandaraya sa loob ng segundo, ay gumagana ngayon sa napakabilis na bilis, ngunit hindi sama numero ng bank account, kundi sa mga buwan sa mga petsa. Siyam ga ala-ala na nagpapasyo sa kanyang dugo. Eksaktong 9 na buwan mula ng gabing umulan kung saan itinapon niya ang singsing ng kasal sa granite na counter ng kanilang mansyon. 9 na buwan mula nang tingnan siya nito ng may pahamak, sinasabing hindi siya sapat, na nakahanap siyang tunay na lalaki. Isang negosyanteng Europeo na magbibigay sa kanya na mundo na ipinakakait ni Juan sa kanya dahil sa kanyang pagiging abala sa trabaho. 9 na buwan mula nang maglaho siya ng walang bakas, hinaharangan ang kanyang matawag, nagtatago sa mapa, at ngayon, sa harap niya, isang tiyan na sumisigaw ngang imposibleng maitago na katotohanan ng anatomy. 8 buwan. Ang pagtatakpo nga tingin ay nakapanlulumo. Hinanap ni Juan sa makulay kape na mata ni Victoria ang babaeng malamig at mapagkalkula na nag-iwan sa kanya, ngunit hindi niya ito nakita. Sa halip, nakita niya lamang ang isang sugatang hayop, takot na takot. Ang kanyang manipis at magaspang na mga kamay, na dating laging pinalamusyon ng perpektong manicure at mga diamante, ngayon ay pula, bitak-bitak dahil sa mga kemikal, sa paglilinis at kumakapit sa kanyang umbok na tiyan na may instinctive na pursang nagpoprotekta. 8 buwan, ang boses ni Juan ay hindi sigaw. Ito ay isang garalgal na bulong na punong lason na nagparalisa kay Victoria. Buntis ka ngang 8 buwan, lumunok si Victoria. Pinigilang ngang takot ang kanyang dibdib at huminto ang kanyang pahinga. Napuno ang kanyang mata ngang luha na ayaw bumaksak. Alam niyang matalino si Juan. Alam niyang hindi aabutin ng 5 segundo si Juan para makalkula. Kung umalis siya 9 na buwan na ang nakakaraan at ang sanggol ay 8 buwan, ang paglilihi ay nangyari eksakto sa malinggo bago ang diborsyo, magalinggo kung saan sila ay makasama pa rin sa isang kama. Juan, pakiusap niya sa isang halos hindi marinig na boses, sinasandal ang kanyang sarili sa dingding na pinahiran ng pinong kahoy na parang gusto niyang maglaho dito. Umalis ka, huwag kang gumawa ng eksena dito. Umalis ako. Naglabas si Juan ng isang tuyong tawa na walang anumang katuwaan, isang tunok na nagpatili sa mga pinakamalapit na waiter. Huwag gumawa ng eksena. Nawala ka. Winasak mo ang buhay ko. Sinabi mo sa akin na pupunta ka sa Paris kasama ang isang magnate na magtrato sa iyo na parang reyna. At nakita kitang naglilinis ng kalat sa Maynila, gutom at malapit ng manganak. Humakbang si Juan pasulong, pinaikli ang distansya. Ang kanyang malaking figura ay nilimot si Victoria sa kanyang anino. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, kahoy at pampalasa ay tumama kay Victoria na naglabas ng libu-libong alaala na tumama sa kanya na parang martilyo sa tiyan. Hindi nagtutukma ang matematika, Victoria. Itinaas ni Juan ang boses sa unang pagkakataon, isang dagundong na umalingaw-ngaw sa dobleng taas na kisameeng restaurant. 9 na buwan mula nang makita-kita, 8 buwan ng pagbubuntis. Sino ang ama? Ang tanong ay lumutang sa hangin na parang hatol ng pamatayan. Sinubukan ni Mr. Reyes mula sa sahig na mamagitan, takot na mawala ang kanyang trabaho o ang prestihiyo ng lugar. Iyon po, Sir Reyes. Kung iniistorbo po kayo ng empleyada, mari po siyang palabasin ng security sa service door agad. Hindi man lang siya tiningnan ni Juan. Bahagya niyang inikot ang kanyang mukha ng 1 milimetro, ang kanyang madilim na mga mata, na naglalabas ng nakamamatay na galit. Kung muli kang magbubukas ng bibig upang tawagin siyang empleyada o subukang hawakan siya, isinusumpa ko sa Diyos na bibilhin ko ang restaurant na ito ngayon din upang maranasan ang kasiyahang sirain ito kasama kasalup. Tumahimik ka at huwag kang gumalaw. Pumutla si Mr. Reyes at umurong. Mariing isinara ang kanyang bibig. Sinamantala ni Victoria ang segundong iyon ng pagkaabala, ang insting ng pagpapanatili ng buhay. O mas tumpa, ang insting na protektahan ang sikreto na nagdulot sa kanya ng lahat ay umako sa kanya. Hindi niya maaring hayaang magtanong ito. Hindi niya maaring hayaang makimbestiga ito. Kung malaman ni Juan ang katotohanan, hahabulin siya ng galalaking na banta sa kanya. Ikukulong siya, o mas masahol pa, sa isang mabilis na paggalaw, na itinulak ng purong adrenaline, ay padaboh na itinulak ni Victoria ang isang upuan patungo sa pasilyo. Hinaharangan ang daanan ni Juan at tumakbo o sinubukan niya. Ang pagtakbo na may bigat ng 8 buwan ng pagbubuntis sa isang malnourished
na katawan ay higit pa sa isang desperadong pagkatisod. Umikot siya sa kanyang luma at gumanatakong at tumakbo patungo sa swinging doors ng kusina. Victoria, ungol ni Juan, ang sorpresa ay nakpalamig sa kanya ng isang mikrosegundo bago tumugon ang kanyang mahabang mga braso. Itinulak niya ang mga metal na pinto ng kusina gamit ang dalawang kamay. Ang init ng mga hurno, ang amoy grasa, inihaw na karne, at ang sigawan ng mga chef ay bumalot sa kanya. Pumasok siya na parang isang kulay kahel na bagyo. Natisot sa pagitan ng mga kusinero. Nagpabagsa ng isang tray ng malinis na gulay. Ingat, Victoria, sigaw ng isang assistant cook, halos hindi siya naiwasan. Umalis sa daan, ang dagundong na sumunod. Muling bumukas ng marahas ang mapinto. Tumama sa dingding. Pumasok si Juan Reyes sa kusina nang hindi pinapansin ang matuntunin sa kalinisan, hindi pinapansin ang kaguluhan na iniwan niya. Ang kanyang designer suit ay hindi akma sa impyernong iyon ng hindi kinakalawang na bakal at grasa, ngunit siya ay umabante na parang isang tangke ng giyera. Lumingon si Victoria sa likod niya. Ang takot ay inukit sa kanyang mata. Nakarating siya sa likod na pintong emergency. Itinulak ito ng buwang bigat ng kanyang katawan at lumabas sa gabing ng Maynila. Ang pagbanggang ng pintuan ng bakal sa pagsara ay umalingaw-ngaw sa mga pader na ladrilyo. Ang eskinita sa likod ng brosya ay ang eksaktong kabaliktaran ng barya, kung sa loop ay puro luho, mahinang musika at French perfumes. Sa labas ay mabaho ang bulok na basura, ang halumigmik na nanatili sa aspalto at ang nakakasakal na usok ng lungsod. Isang kumikislap na bombilya ang nagbigay ng dilaw at may sakit na ilaw sa mga industrial na basurahan. Sumandal si Victoria sa malamig na pader na ladrilyo, humihinga sa bibig ng garalgal. Ang kanyang puso ay bumubulwak ng napakalakas laban sa kanyang matadyang na natatakot siyang masira ang maito. Hinawakan niya ang kanyang tiyan gamit ang dalawang kamay, naramdaman ang matalim na pananakit sa kanyang balakang. Gumalaw ang sanggol na malakas na sinisipa. Ginulo ang antas ng stress at adrenaline na bumabaha sa daluyan ng dugo ang kanyang ina. Mahinahon, aking mahal, mahinahon, bulong ni Victoria na putol ang boses. Mariing isinasara ang kanyang mata, nagdarasal na hindi siya sinundan ni Juan, nagdarasal na hayaan siyang umalis. Ngunit ang kapalaran at si Juan Reyes ay hindi kailanman tumatanggap ng hindi bilang sagot. Ang mabigat na pintuan ng bakal ay binuksan ng sipa na may brutal na ingay. Lumabas si Juan sa eskinita. Ang kaibahan ng dilim ay nagpahinto sa kanyang isang segundo hanggang sa umayon ang kanyang mata at doon niya siya nakita, nakatago sa tabing ng basurahan, marumi, nanginginig, nakabalot sa nakakainis, na kulay kahel, na uniforme na nagpapabigat sa kanyang tiyan sa galit at sakit. Lumakad siya patungo sa kanya ng dahan-dahan, mabibigat tulad ng isang maninila. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa basang aspalto. Itinaas ni Victoria ang kanyang baba. Pinipilit ang kanyang sarili na itayo ang pader na yelo na nagligtas sa kanya 9 na buwan na ang nakakaraan. Kailangan niyang magsinungaling. Kailangan niyang maging malupit. Kung magpapakita siya nga hinaan, hahalukay ito hanggang makita ang katotohanan kung bakit niya ito iniwan. Umalis ka, Juan. Sigaw ni Victoria bago pa man siya makalapit ng 2 metro. Ayoko kitang makita. Hayaan mo akong mag-isa. Huminto si Juan ilang sentimetro mula sa kanya. Napakataas niya kaya napilitan siyang tumingala. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Ang maugat sa kanyang lig ay nakamarka sa galit na pinigilan. Wala nang bakas ng lalaking in love at malambot na dati ay naghahanda nga almusal tuwing linggo. Sa harap niya ay ang pating ng lansangan ng Maynila. Hindi ako alis kahit saan. Victoria, hindi hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. Itinuro ni Juan ng biglaan ang tiyan ng babae. Ipaliwanag mo sa akin dahil mas mahusay magdagdag ang aking accountant sa kalokohang ito. Umalis ka na sinasabing kinamumuhian mo ako na may isang magnate na naghihintay sa iyo. Umalis ka nang hindi humihingi ng suporta, nang hindi nakdadala ng ni isang sentimo. Di umano'y upang mamuhay sa Europa. At 9 na buwan pagkatapos, ay nakita-kitang napupunas ngang suka sa isang restaurant sa aking lungsod. 10 kilo ang bumaba at 8 buwan na buntis. Maring kinuyom ni Victoria ang kanyang makamaw. Tumuso ang kanyang makuko sa kanyang palat. Hindi mo ito problema. Hindi na sa iyo ang buhay ko. Siyempre, unggol ni Juan, sinuntok ang pader na ladrilyo sa tabi ng ulo ni Victoria. Ang impact ay nagulog na malilit na piraso NG mortar.
Tumalon si Victoria sa kanyang kinaupuan na natatakot, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. Tumingin ka sa aking mga mata. Sabihin mo ang totoo. Iyan bang anak ay akin? Ang tanong ay sumabog sa eskinita. Ang katahimikan na sumunod ay sinira lamang na humihingal na pahinga ng dalawa at ng electric buzzing ng basag na lampara. Binaba ni Juan ang tingin sa tiyan. Ang kanyang pahinga ay naging erratic, isang halungan takot na pag-asa at nakapangingilabot na galit ang bumaybay sa kanyang mukha. Kung ang sanggol na iyon ay kanya, kung ang kanyang sariling anak ay naglilinis ng mga mesa, nagugutom, nagpapagal sa sahig, habang siya ay nagsasara ng mga milyonaryong deal na nagtutugma sa champagne, sisirain siyang kasalanan. Nakita ni Victoria ang kahinaan sa kanyang mga mata. Nakita niya kung paano nakabita ang baluting negosyanteng isang segundo. Sinira nito ang kanyang kaluluwa. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang umiyak sa kanyang dibdib, dinudumihan ang kanyang mamahaling, tradya at sabihin sa kanya na mahal niya ito, na hindi niya kailanman tinigilan na mahalin ito, na ibinenta niya ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit upang bayaran ang mga extortionist, na nagbanta na gumawa na, ebidensya upang ikulong siya sa isang federal na bilangguan. Gusto niyang sabihin na ang anak ay kanya, ngunit malinaw ang mathugs. Kung malalaman niya, hindi lang siya ikukulong, papatayin din namin siya sa kulungan. Umalis ka at maglaho, at kung magsasalita ka, hindi sisilang ang bastardo. Niluno ni Victoria ang buhol ng luha, pinatigas ang kanyang panga at kumuha ng lakas mula sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay nagbago na parang isang maskara ang pilit na kayabangan, malamig at walang laman. Huwag kang ilusyonado, Juan, sabi niya, inilabas ang masalita na may pagamak na nagpaso sa kanyang lalamunan. Ang anak ay hindi sa iyo, ito ay sa kanya. Sa lalaking pinagpalit ko sa iyo, naramdaman ni Juan na parang binuhusan siyang isang balde ng malamig na tubig sa kanyang bato. Ang pisikal na sakit ay tumagos sa kanya. Ang kanyang nakalamnan ay nanigas hanggang sa sumakit. Sa kanya, naglabas si Juan ng isang mapanukso, garalgal na tava, punong kawalang paniwala at sa mangang loop, sa milyonaryong Europeo, at nasaan siya? Bakit ang asawa ngang isang magnete ay naglilinis ng kalat ni Mr. Reyes na nakasuot ng kulay kahel? Nasaan ang iyong maluho, Victoria? Lumihis si Victoria ng tingin. Hindi kayang panindigan ang kasinungalingan sa harap ng kanyang matalim na mga mata. Tiningnan niya ang basura. Iniwan niya ako. Agad niyang inilabas ang kasinungalingan. Nanginginig ang boses, ngunit pinapanatili ang kanyang karakter. Isang pagkakamali iyon, napakabobo ko. Iniwan ako ngang walang hiya nang sabihin kong buntis ako. Kinansela niya ang aking mga card at iniwan akong nakatiwangwang. Kailangan kong bumalik sa Maynila, kailangan kong mahanap ng trabaho, anuman, para hindi mamatay sa gutom. Pinroseso ni Juan ang bawat salita. Inisken ng kanyang mata ang muka ni Victoria na parang isang detector ng kasinungalingan. Napansin niya ang labing may bita dahil sa dehydration. Napansin niya ang posisyon ng kanyang balikat na nakabaluktot. Napansin niya ang kahihiyan sa kanyang mukha. Kaya pala, bulong ni Juan na umatras ng kalahating hakbang na parang ang simpleng lapit niya ay nagdumi sa kanya. Pinalitan mo ako para sa isang pantasya. Sumama ka sa isang hangal para sa pera at nang iwan ka niya na may problema sa iyong tiyan, natapos ka sa pagwawalis ng kahirapan. Ang karma ay isang malupit na asong babay, hindi ba, Victoria? Ang salita ni Juan ay parang makutsilyo na direktang tumama sa puso. Naramdaman ni Victoria na parang nasasakal siya. Ngunit tumango siya ng dahan-dahan. Tinatanggap ang parusa, tinatanggap ang galit sa mga matang lalaking pinaghihirapan niya ang kanyang buhay. Oh Juan, bulong niya, isang traidor na luha ang sa wakas ay dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Ako ay hangal, tama ka. Nakita mo na kung gaano ako kaawa-awa. Nakaganti ka na. Ngayon, pakiusap, umalis ka. Hayaan mo akong magpatuloy sa pagtatrabaho upang makabili ako ng diapers para sa aking anak. Tiningnan siya ni Juan ng matagal. Ang galit ay halata. Ngunit ang katalinuhan ni Juan Reyes ay hindi nawala dahil sa galit. Mayroon siyang napansin sa boses ni Victoria. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagningipon, sa paraan ng panginginig ng kanyang katawan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pisikal na sakit. Ang mapiraso ay hindi ganap na nakakasya. Ang interesado at walang pusong babae na inilarawan niya ay hindi hihingi ng kapatawaran sama mata habang naglalabas ng lason sa bibig, ngunit ang pagmamataas ay isang bulag na halimaw. Itinuwit ni Juan ang kanyang tindig.
Inayos ang malepels ng kanyang coat na may kalkuladong kilos. Muling isinuot ang hindi masisira na baluting ang bakal. Ang kanyang mukha ay naging isang walang ekspresyon, nakamamatay na maskara. Naawa ako sa iyo, Victoria, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Sana ay sapat ang minimum na sahod para sa iyong pagmamataas. Nang walang nagsasabi ang kahit isang salita, tumalikod si Juan Reyes at bumalik sa likod na pintuan ng restoran. Binuksan niya ito ng malakas. Pumasok sa kusina at hinayaan ang bakal na magsara ng malakas sa likod niya. Iniwan si Victoria na mag-isa sa dilim ngang eskinita. Sa sandaling siya ay naglaho. Nawalan ng lakas ang matuhod ni Victoria. Bumagsak siya sa maruming aspalto. Maring hawak ang kanyang tiyan at umiyak ng walang pagpipigil. Isang tahimik, nakakasakit na pagiyak, nabulunan sa kanyang sariling sakit sa gitna ng basura. Nailigtas niya si Juan muli, ngunit sa loob. Si Juan ay hindi lumakad patungo sa exit door. Direktang lumakad siya patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakdial ng numero. Ang kanyang instinct ay umalab na parang nakakabinging alarma. Ang bersyon ni Victoria ay perpekto. Masyadong perpekto upang maging totoo. At alamin niya ang katotohanan. Anuman ang mangyari. Lumabas si Juan Reyes mula sa mga pinto ng kusina. Iniwan ang impyerno ng init at mangga kawali upang muling pumasok sa malamig at mabangong hangin ng Ambrosia. Ang kanyang mukha ay isang maskara na inukit sa granite. Walang sinuman sa marangyang kainan ang naglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso sa mata, ngunit naramdaman ng lahat ang nakamamatay na panginginig na nagmumula sa kanyang madilim na asul na traje. Ilang metro ang layo. Sa tabi ne istasyon ne serbisyo, si Mr. Reyes, ang general manager, ay nakatayo, matigas na parang tabla, pinagpapawisan ng malamig at pinupunasan ang kanyang nunang panyong seda. Nanginginig siya, alam niya na lumampas siya sa isang linya na maaring magpawalang bisa sa kanyang karera. Binaliwala ni Juan si Mr. Reyes na parang isang durok na ipis sa marmol at lumakat ng mahaba at determinado patungo sa gitnang mesa. Ang tatlong executive ng real estate, na 10 minuto nang nakapako sa kinaupuan, ay agad na tumayo nang makita siyang dumating. Ang punong abogado, isang ubanin na lalaki na nakasuot ng kulay abo na traje, ay nagpakita ng kaba at itinulak ang kontratang nabahiran ng itim na tinta patungo sa gitna ng mesa ng kristal. Juan, buti at nakabalik ka, sabi ng abogado, naglinis na lamunan, na kunwari na ang eksena ang pisikal na karahasan at pampublikong kahihiyan, na katatapos lang niyang masaksihan ay hindi kailanman nangyari. Ipagpalagay ko na isang pagkakamali iyon sa staff. Magpatuloy tayo. Narito ang panulat. Ang iyong pirma na lang ang kailangan para isara ang pagkuha ng Ambrosia sa halagang 40 milyong piso na pinakasunduan. Nakatayo si Juan sa harap ng silyang gawa sa oak. Hindi niya kinuha ang gintong Montblanc pen, ni hindi niya ibinaba ang tingin sa papel. Ang kanyang nga mata, madilim at magulo, ay bumaybay sa marangyang kisamin ng restauran, samga kristal na lampara, samga pader na kahoy at sa wakas ay nakapako sa service door kung saan tumakas si Victoria. Ang imaheng iyon ay hindi nakpahinga sa kanya. Ang kanyang dating asawa, ang mapagmataas na babay na humihingi ng garosas mula sa greenhouse tuwing Bayernes, nakatago sa basura ng isang eskinita, takot, nagpoprotekta ng isang 8 buwang tiyan, mayroong isang bagay na lubhang mali sa buong equation na iyon. Kinakansla ang kasunduan, sabi ni Juan. Ang kanyang boses ay mahina, patak, na tila isang giyotin na humahati sa hangin. Nanlaki ang magamata ng 3 lalaki sa mesa. Tumayo ng mabilis ang ubaning abogado. Namutla, ano Juan, Diyos ko, 3 buwan na tayong nakikipagnegosasyon dito. Isang bargain ang presyo, nasa pinakamataas ang merkado. Hindi ka maaring umatras ngayon dahil sa isang alitan sa isang waitress. Bibigyan ka namin ng karagdagang diskwento. Ano sa tingin mo? 5% menos para sa masamang karanasan. Inilagay ni Juan ang makabilang kamay sa mesa ang kristal at iniyuko ang kanyang malaking katawan patungo sa mga executive. Ang tahimik na banta sa kanyang posisyon ay nagpaatras sa 3 lalaki ng instingtibo sa kanilang mga upuan. Hindi niyo ako naririnig, sabi ni Juan na binibikas ang bawat pantik ng nakakapanindig balahibong kabagalan. Ayoko na restaurant, hindi na ako interesado na bilhin ang commercial space. Minto siya. Hinayaan ang takot na bumaksa sa mga mukha ng nagbebenta bago magbigay ng panghuling suntok. Gusto ko ang buong gusali. Ang katahimikan sa mesa ay lubos. Kumurap ang abogado.
hindi kayang iproseso ang pagbabago. Ang commercial tower, Juan, hindi iyon binebenta at kahit na ibinebenta, pinag-usapan natin ang higit sa 200 milyong piso. Hindi isusuko nga may-ari ang pangunahing ari-arian. Lahat ay may presyo, putol ni Juan na tumayo at isinara ang butones ng kanyang coat ng mabilis. Ialok niyo sila ng 250 milyon. Cash. Agad na paglipat sa loob ng 24 oras. Isara ang deal ngayon mismo bago maghating gabi. 250. Isang kabaliwan iyan, Juan. Malaki ang overpayment. Walang analis ang mag-aprobang kapritso na ito. Bakit mo ba gusto ang buong gusali? Bahagyang inikot ni Juan ang kanyang ulo at ipinako ang kanyang nakamamatay na tingin kay Mr. Reyes, na nakatayo ng nanigas sa malayo, bahagyang nakikinig sa usapan. Dahil bilang may-ari ng restauran ako ay isang simpleng investor. Bilang may-ari ng gusali ako ay Diyos. Sa piraso ng lupa na ito, itinaas ni Juan ang kanyang boses ng sapat upang marinig siya ng manager. At ang aking unang banal na utos ay makakaroon ng bagong may-ari ang Ambrosia. Isusulat ang isang bagong kontrata at ang unang hindi mapag-uusapang probisyon ay hinihingi ang agarang pagpapaalis kay Mr. Reyes nang walang separation pay, nang walang rekomendasyon at kung maglakas loob siyang magdemanda. Gagamitin ko ang lahat ng aking corporate lawyers upang tiyakin na hindi na siya makakahanap ng trabaho kahit maglinis ng banyo sa gasolinahan. Malinaw ba ako? Lumunok ng malalim ang abogado, tumango ng mabilis, takot sa pagpapakita ng purong at baliw na kapangyarihan na ipinakita ni Juan. Malinaw, Juan, agad kong iraraf ang alok. Tumalikod si Juan at naglakad patungo sa pangunahing labasan ng restaurant. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga mesa, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang tanging numero na mahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Hindi ito ang kanyang assistant o ang kanyang bangko. Ito ay kay Roldan, ang kanyang hepengang seguridad at pribadong investigador, isang dating militar na dalubhasa sa intelligence na kayang makahanap ngang multo sa ilalim ngang dagat kung sapat ang bayad. Roldan, sagot sa ikalawang ring. Senyor Reyes. Roldan, itigil mo ang ginagawa mo. Kailangan kong ipadala ang lahat ng iyong tauhan ngayon mismo. Utos ni Juan, itinulak ang mabibigat na pinto ng kristal ng restaurant at lumabas sa mainit na gabi ng Maynila. Gusto kong kumpletong ulat tungkol kay Victoria Santos, ang aking dating asawa. Senyor, akala ko sarado na ang issue 9 na buwan na ang nakalipas nang umalis siya papuntang Paris. Hindi siya nakarating sa Paris, Roldan. Nakita ko lang siya. Nandito siya sa San Pedro. Nagtatrabaho siya bilang tagapaglinis at 8 buwan na buntis. May tahimik na tensyon sa kabilang linya. Si Roldan, na sanay sa matinding sitwasyon, ay agad na nalaman ang bigat ng sitwasyon sa putol-putol na tono ng boses ng kanyang amo. Naintindihan, sir. Anong perimeter ang hahanapin ko? Lahat. Ungol ni Juan habang sumasakay sa likod ng kanyang armored SUV habang isinasara ng kanyang driver ang pinto. Gusto ko ang kanyang mga bank account. Gusto kong medical records mula sa mga pampublikong at pribadong ospital. Gusto kong security videos mula sa mga ATM. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog. Ano ang kinakain niya? Sino ang kausap niya at ano ang ginawa niya sa bawat lintik na araw simula nang lumabas siya sa pinto ng aking mansion 9 na buwan na ang nakakaraan. Gusto kong malaman kung sino ang sinasabing nagbuntis sa kanya o kung nakaroon ng ganong tao. Iyan ay nangangailangan ng pag-hack sa closed systems, Jeffe. Mahal iyan at matagal. Wala akong pakialam sa gastos. Sigaw ni Juan na sinuntok ang likod ng upuan ng copilot gamit ang nakakuyom na kamao na nagpatili sa loop ng van. Binabayaran kita para dalhin sa akin ang katotohanan, hindi ang madahilan. Gusto ko siyang nakahubad sa papel at gusto ko ang lintik na ekspediente na iyon sa aking desk bago sumikat ang araw. Kung wala ka niyan sa 6 gram umaga, ikaw ay tanggal. Opo, sir. Umpisahan ko na. Pinutol ni Juan ang tawag at inihagis ang telepono sa leather seat sa tabi niya. Tinapan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay, kinukusot ang kanyang mata ng desperado. Ang imahe ni Victoria sa eskinita, nanginginig, nahihiya, kinukusot ang kanyang tiyan gamit ang kanyang makamay na may bita, ay paulit-ulit sa kanyang isip na parang isang horror movie sa loop. Naawa ako sa iyo, sabi niya. Kinuyom ni Juan ang kanyang mangipin hanggang sa sumakit ang kanyang panga. Kung ang ana ay sa hangal na milyonaryo na iyon, siya mismo ang magpapalubok sa kanilang dalawa. Ngunit kung nagtutugma ang manumero, kung ang 8 buwang tiyan na iyon ay resulta ng kanilang huling magabi na makasama,
Alam ni Juan sa sandaling iyon na susunugin ang mundo, ang pagtuklas ng bangin. 4:15 ng umaga. Ang pangunahing opisina ng Reyes Real Estate sa ika-40 palapag ng isa sa pinakamatataas na tore sa Maynila ay nalubog sa dilim. Tanging ang lampara ng Desni Juan ang nagbigay ng malamig na ilaw sa malawa na mesa ng tempered glass. Sa likod niya, ang bintana mula sa sahig hanggang kisame ay nagpakita ng natutulok na lungsod, isang karpet na gailaw na kulay kahel at puti na tila walang hanggan. Hindi inalis ni Juan ang kanyang traje. Oras na siyang naglalakad ng paikot-ikot na parang isang nakakulong na leon, umiinom ng itim na kape na may lasa ng asido sa kanyang walang laman na tiyan. Hindi niya maisara ang kanyang mata nang hindi nakikita ang takot na tingin ni Victoria. Ang tunog ng pagbubukas ng electronic door ay sumira sa katahimikan ng madaling araw. Pumasok si Roldan. Nakasuot siyang madilim na leather jacket at ang kanyang mukha na pinatigas ng maraming taon sa militar ay mukhang hindi karaniwan na maputla at tensyonado. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang makapal, umbo na sobrang Manila na tila may bigat na 1 tonelada. Huminto si Juan. Bumabangis ang kanyang pahinga. Sabihin mo sa akin na nakuha mo, Roldan. Lumapit si Roldan sa desk at ibinaksak ang sobre sa kristal na may tuyo, mabigat at definitibong tunog. Hindi niya tiningnan si Juan sa mata. Nakuha ko po, sir. Sinubaybayan namin ang lahat. Nag-cross-check kami ng data mula sa BIR, SSS records, C4 urban cameras at nahack namin ang history ng kanyang makinansalang card. Nakuha ko na ang lahat. Lumapit si Juan sa desk. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay habang papalapit sa sobre. Sino ang lalaki? Tanong ng boses na garalgal, tumangging buksan ang pakete. Sino ang Europeo? Saan nakatago ang duwak na nagiwan sa kanyang ganito? Lumunok si Roldan at ipinakrus ang kanyang kamay sa likod sa posisyon ng pahinga. Nagpatibay ng isang mahigpit na profesional na tono upang mapigilan ang suntok. Walang Europeo, Senyor Reyes. Wala kailanman. Nakaroon, NG Magnate. Sinuri namin ang MH, database, NG, imigrasyon at pandaigdigang airline. Si Victoria Santos ay hindi lumabas NG, Maynila sa huling 9 na buwan. Ni hindi nga siya tumapa sa airport. Ang kuwento ng milyonaryong kabit sa Paris ay isang katang-isip na kasinungalingan. Naramdaman ni Juan na nawalan siya ng hangin sa baga. Ang kanyang madaliri ay dumikit sa gilid ng sobre. Isang kasinungalingan. Bulong niya na naramdaman ang matalim na ugong sa kanyang matanga. Kung gayon, bakit niya ako iniwan? Bakit siya umalis ng bahay na sumisigaw na kinamumuhian niya ako? Buksan niyo po ang sobra, Jeffe. Hindi niyo magugustuhan ang masagot. Pinunit ni Juan ang papel na Manila ng marahas. Isang tumpok ng mga litrato, nakaprint sa kulay, at dos-dos ng mga dokumento sa pananalapi ang nahulog at kumalat sa ilaw na kristal. Ang unang litrato ay tumama kay Juan ng direkta sa gitna ng dibdib. Ipinakita nito si Victoria na nakasuot ng luma at luma na sweater na naglalakad sa isang basag na bangketa sa Tondo. Isa sa mga pinakamahirap at mapanganib na lugar sa lungsod. May dala siyang plastic bag mula sa supermarket at halata na ang kanyang tiyan. Sa ikalawang larawan, si Victoria ay umaakyat sa isang kalawangin na hagdanan, kumakapit sa bakal na rehas na may ekspresyon ng lubos na pagod. Iyan ay makuha mula sa mga security camera ng kapitbahayan 2 linggo na ang nakakaraan. Paliwanag ni Roldan na itinuro ang larawan. Iyan ang kanyang kasalukuyang tirahan. Nakatira siya sa isang bubong na gawa sa yero at semento, 12 meter kwadra. Ang banyo ay binahagi sa 4 na iba pang nangungupahan. Nagbabayad siya na ₱500 ng renta bawat buwan at 2 buwan na siyang atrasado. Diyos ko, bulong ni Juan na umatras. Inilalagay ang isang kamay sa dibdib na parang tinamaan ng bala. Asawa ko siya. Siya ang mayaring lahat na ito. Bakit siya nakatira sa kahirapan? Bakit hindi siya kumuhang pera mula sa kanilang pinagsamang account bago ang diborsyo? Hindi ko kailanman hinarangan ang kanyang makard hanggang sa siya ay maglaho. Ipinatong ni Roldan ang isang bank statement sa kristal. Itinulak ito kay Juan. Ang mga numero ay naka-highlight sa dilaw na fluorescent marker. Sir, inubos niya ang kanyang personal na account 3 araw bago siya humingi ng diborsyo. Ibinenta niya ang kanyang Mercedes-Benz. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang alahas, kasama na ang 5 kilat na engagement ring na ibinigay mo sa kanya. Ibinenta niya ang kanyang designer bag at branded na damit sa mga pawn shop sa mas mababang halaga. Nakalikom siyang halos 4 milyong piso sa loob ng wala pang 72 oras.
bumagsak ang utak ni Juan. Walang say-say ang financial calculations. 4 milyong piso at nakatira siya sa isang bubong nagawa sa yero na gutom. Impossible iyan. Saan niya ginastos ang pera? Droga? Sugal? Umiling si Roldan ng dahan-dahan at ang awa sa kanyang matitigas na mata ng militar ang totoong nagpatakot kay Juan. Hindi niya ginastos, sir. Inilipat niya. Lahat ng piso. Itinuro ni Roldan ang isang pahina ng naka-encrypt na electronic transfers na nagawang i-decrypt ng kanyang koponan noong madaling araw. May isang sulong deposito na 3.9 milyong piso sa isang ghost account sa Cayman Islands. Sinubaybayan namin ang parent account gamit ang contacts sa Federal Intelligence. Ang offshore account na iyon ay hindi pagaringang sinumang kabit, Senyor Reyes. Ito ay pag-aari NG Mea Frontman Nina, Antonio Ramos at Fernando Garcia. Ang panggalan NG dalawang lalaki ay sumabog sa ulo ni Juan na parang atomic bomb. Sina Antonio at Fernando, ang kanyang dating masenyo partners, ang lalaki na natuklasan ni Juan na gumagawa ng malawakang pandaraya sa kumpanya ng konstruksyon isang taon na ang nakakaraan. Pinaalis sila ni Juan sa kumpanya sa isang brutal na board meeting. Inalis ang kanilang porsyento at binantaan silang ipadala sa isang maximum security prison kung muli silang lalapit sa kanyang imperyo. Ano ang kinalaman ni Victoria kina Antonio at Fernando? Naramdaman ni Juan na umiikot ang silit. Ang malamig na ilaw ng lampara ay nagpapaso sa kanyang mata. Sinuri namin ang mga security camera sa paligid ng kanyang mansion 9 na buwan na ang nakakaraan. Eksaktong 2 araw bago humingi ng diborsyo si Senyora Victoria. Naalala mo ba na nasa business trip ka sa New York noong linggong iyon? Tumango si Juan ng mechanical. Nagsimulang mamawis ng malami ang kanyang no. Kinuha ni Roldan ang huling larawan mula sa ilalim ng sobra. Madilim ito, butil-butil. Kinunan ng isang kamera sa kalye, ngunit hindi may kakaila ang imahe. Ipinakita nito ang wrought iron na pasukan ng mansyon ng Reyes. At doon nakatayo sa harap ng pinto, hinaharang si Victoria, nakakababalang mula sa kanyang kotse, sina Antonio at Fernando na sinamahan ng 2 armadong lalaki. Hinaharang nila siya ng mag-isa siya, Senyor, sabi ni Roldan. Ang boses ay malalim at madilim. Ayon sa mga informan sa underworld na kinontak ko isang oras na ang nakakaraan, hawak ni na Antonio at Fernando ang mapekeng dokumento at binayaran ng mga testigo na sapat upang ikaw ay akusahan sa pandaraya na kanilang ginawa. Perpekto ang pekeng ebidensya, Juan. Kung ihaharap nila ito sa isang federal na hukom, hindi ka lang mawawalan ng kumpanya, kundi gugugol ka rin ng 20 taon sa isang maximum security prison. Nagsuko ang matuhod ni Juan. Kinailangan niyang kumapit sa gilid na kristal na desk upang hindi bumagsak sa sahig. Hindi makahinga ang kanyang baga. Binantaan nila si Victoria. Patuloy ni Roldan ng walang awa. Binubuksan ang balon ng takot. Hiningi nila ang 4 milyong piso na cash para ibigay sa kanya ang tanging kopya ng pekeng, ebidensya na iyon at hayaan kang mag-isa. At nagbigay sila ng isa pang kondisyon. Kailangan niyang magdiborsyo sa iyo at maglaho. Kung susubukan mong hanapin ang mga extortionist o kung sasabihin niya sa iyo ang isang salita tungkol sa blackmail, papatayin ka at siya. Ang katahimikan na bumalot sa opisina sa ika-40 palapag ay nakakabingi. Ibinaba ni Juan ang tingin sa mga nakakalat na litrato. Si Victoria na naglalakat na may punit na sweater. Si Victoria na natutulog sa kutson sa saig. Si Victoria na naglilinis ng mga mesa sa Ambrosia para kumita ng tip at magbayad ng 1,500 piso ng renta. Hindi siya nagtaksil. Hindi siya sumama sa ibang lalaki. Iniwan niya siya upang iligtas ang kanyang buhay at ang kanyang imperyo. Ginamit niya ang papel ngang malupit na kontrabida. Kinakaya ang kanyang put at samangang loop sa loop ng 9 na buwan dahil iyon lamang ang paraan upang protektahan siya. Ibinenta niya ang bawat patak ng kanyang dignidad upang bayaran ang ransom para sa kalayaan ni Juan. At ang sanggol, o Diyos ko ang sanggol, tinatakpan ni Juan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, pinipigilan ang isang higbi, isang tuno na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang mainit at galit na luha ay dumaloy mula sa kanyang madilim na mga mata na bumaksak sa kristal ngang desk at sinira ang mga dokumento sa pananalapi. Kung walang Europeanong kabit, kung hindi siya kailanman nakasama ng ibang lalaki, kung ang 9 na buwan ay perpektong tumugma sa huling linggo na natulog sila nang makasama bago siya pumirma sa diborsyo, ang sanggol. Nabasag ang boses ni Juan sa libu-libong piraso, nabulunan sa luha.
Lumuhod siya sa kulay-abo na karpet ng kanyang marangyang opisina, humahawak sa kanyang dibdib, wasak sa antas ng sakripisyo na ginawang kanyang asawa. Ang sanggol ay akin, ang batang iyon ay akin, ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, ang walang awa na negosyante, na walang awa sa sinuman, ay bumagsak sa sahig, na umiyak na parang bata nang malaman niya ang kanyang nagawa, ni humiliat niya ang ina ng kanyang anak. Iniwan niya ito na nag-iisa sa isang madilim na eskinita. Kinukusot ang kanyang pagod na tiyan habang tiningnan niya ito ng may pagkasuklam. Humakbang si Roldan, lumuhod sa tabi niya. Senyor Reyes, tumayo kayo, may mas malala tayong problema. Tumaas ang tingin ni Juan, namumula ang mata at basang-basa ang mukha sa luha. Ano pa ang mas sasama kaysa sa banggungot na ito? Inabot ni Roldan ang huling papel, isang medical report mula sa isang community clinic. Nang sinubaybayan namin ang kanyang pagbisita sa doktor, natuklasan namin ito. Hindi pumasok si Senyora Victoria sa trabaho ngayon sa Ambrosia. Pinapunta siyang kanyang shift supervisor sa public clinic 3 oras na ang nakakaraan. Ang kanyang matinding malnutrisyon at matinding stress na dinanas niya kagabi ay nagdulot na nakamamatay na komplikasyon. Mayroon si Victoria NG matinding preeclampsia. Naramdaman ni Juan na uminto ang mundo. Nasa emergency room siya ng Philippine General Hospital, PGH, at sinabi ng mga doktor na hindi siya at ang sanggol makakaligtas ngayong gabi. Hindi naaalala ni Juan Reyes na tumayo. Hindi niya naalala na lumabas siya sa mga kristal na pinto ng kanyang corporate office, ni ang mabilis na pagbaba sa pribadong elevator mula sa ika-40 palapag. Ang kanyang isip ay nabasag, na nag-iwan lamang ng espasyo para sa isang primitive at desperadong instinct ang makarating sa kanya. Bumukas ang mapinto ng elevator sa underground parking lot. Ang masusi, ibigay mo sa akin ang lintik na mga susi. Ungol ni Juan, hinablot ang remote ng armored SUV mula sa kanyang driver, na umatras na takot laban sa sementadong pader. Tumakbo si Roldan sa likod niya, sumakay sa upuan ng co-pilot. Sa sandaling umugong ang feed-up engine ng SUV na may nakakabinging katarakan. Ang gulong ay umungo laban sa makintab na pavement, nagiwan ng usok na itim at amoy ng suno na goma habang pinapabilis ni Juan patungo sa exit ramp. Sumipa ang speedometer. 4:32 ng umaga. Bakante ang mga kalye ng Maynila, nababalot sa kulay-abo na hamog ng madaling araw. Nagmaneho si Juan na parang isang sinasapyan, nilalabag ang mga pulang ilaw. Tumatawid sa mga pangunahing avenida ng higit sa 160 km. Ang kanyang makamay ay mahigpit na humahawa sa manibela na may balot na balat na halos sumabo ang kanyang mabuko. Sa kanyang ulo, paulit-ulit ang mga salita ng nakaraang gabi na parang walang katapusang pagpapahirap. Naawa ako sa iyo, Victoria, sana ay sapat ang minimum na sahod para sa iyong pagmamataas. Naglabas si Juan ng isang nabulunang siga. Isang garalgal na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang taksi. Sinuntok niya ang kanyang dibdib gamit ang nakakuyom na kamao. Sinusubukang alisin ang pisikal na sakit na pumipiga sa kanyang baga. Ako iyon, Roldan. Sigaw ni Juan na basag ang boses sa luha. Ako ang naktula sa kanya sa limitasyon. Kahapon ay kinorner ko siya sa eskinita na iyon. Sinigawan ko siya na basura siya. Hinayaan ko ang bobong manager na iyon na ihumiliate siya sa harap ko. Inililigtas niya ako at sinisira ko siya. Si Roldan, na kumakapit sa safety handle dahil sa bilis nga, sasakyan na nagdulot ng panganib, ay kinuha ang kanyang telepono. Sir, mag-focus kayo sa Dan. Nakipag-ugnayan na ako sa director ng surgery ng Street Luke's Medical Center. Mayroon akong 3 pribadong espesyalista na papunta na sa PGH. Mayroon silang utos na ilipat siya sa pinakamahusay na suite ng intensive care sa bansa sa sandaling makarating tayo. Hindi problema ang pera. Wala akong pakialam sa pera. Ungol ni Juan na namumula ang mamata, nangingilit ang luha. Kung mamamatay siya, Roldan, kung hindi isisilang ang aking anak, susunugin ko ang buong lungsod simula sa aking sarili. Sa malayo, ang mga emergency lights ng Philippine General Hospital ay nagputol sa dilim. Ito ay isang napakalaking gusali, kulay-abo, luma dahil sa panahon at kakulangan ng pondo. Isang lugar na puno ng sakit at kakulangan, ang eksaktong kabaliktaran ng mundo ng marmol at ginto kung saan nanirahan si Juan habang ang kanyang buntis na asawa ay naglilinis ng mga mesa para mabuhay.
Biglang preno ni Juan ang van. Sinasakop ang lane ng mga ambulansya at bumaba bago pa man ganap na mamatay ang makina. Tumakbo siya patungo sa mapintong emergency. Ang impact ng realidad sa loob ng ospital ay parang tinaman ng baseball bat sa tiyan. Ang waiting area ay isang nakakasakal na kaguluhan. Dosa-dosa ng tao ang natutulok sa matitigas na plastik na upuan, mga babaeng umiyak sa mga sulok, ang amoy ng murang disinfectant na hinalo sa pawis at sakit. Ang mga fluorescent lights ay kumikislap na nagbibigay nga malamig na ilaw sa mga nagbakbak na pader. Dumiretso si Juan sa sala. Tinutula ang mataw ng walang pakialam. Ang kanyang malaking figura sa designer blue suit, ngayon ay gusot at walang kurbata, ay lubang hindi akma sa kahirapan ng lugar. Nakarating siya sa reception counter. Isang marumi at blindadong salamin kung saan isang pagod na nurse ang nagtatype sa isang lumang computer. Victoria Santos, pilit ni Juan na sinuntok ang salamin gamit ang kanyang bukas na palat. Nasaan siya? Pumasok siya 3 oras na ang nakakaraan. Tumaas ang tingin ng nurse. Nairita, "Sir, tumahimik kayo. Ospital ito. Kailangan niyo kumuhang numero at maghintay. Hindi ako maghihintay ni isang lintik na segundo." Ungol ni Juan, ang kanyang boses ay umalinggongaw sa buong emergency room na nagpalerto sa mga security guard sa pinto. "Ako si Juan Reyes. Bibilhin ko ang buong ospital na ito at sisibakin ko kayo at ang bawat lintik na direktor kung hindi niyo sasabihin sa akin kung saan kama ang aking asawa sa loob ng susunod na 5 segundo. Dumating si Roldan sa likod niya, ipinapakita ang kanyang military ID at nakikialam bago pa man ilabas ng magwardya ang kanilang mga baton. Isang kritikal na emergency, miss. Pasyente na may matinding preeclampsia. Victoria Santos, pakiusap. Namutla ang nurse nang marinig ang tono ng lalaki at mabilis na tiningnan ang screen. Shock area sa dulo ng pasilyo, tawid sa pulang pinto. Pero hindi kayo pwedeng pumasok doon. Restricted access iyan. Hindi na naghintay si Juan na matapos ang pangungusap. Tumakbo siya patungo sa pulang dobleng pinto. Itinulak ang ito gamit ang 2 braso. Ang shock area ay isang impyerno ng paggalaw. Ang makina ay tumutunog ng mabilis. Ang manars ay tumatakbo na may mga supot ng suwero. Ang mga doktor ay sumisigaw ng mga utos. At dun, sa kama numero 4, nahiwalay lamang ng isang kurtina na punit-punit, natakpuan niya ito. Huminto ang mundo ni Juan. Ang oksigen ay nawala sa silid. Nakahiga si Victoria sa puting kumot, maputla na parang marmol. Ang kanyang malabi na dating puno at kulay rosas, ngayon ay may asul na kulay at bitak-bitak. Mayroon siyang oxygen tube sa kanyang ilong at 3 intravenous lines na nakatusok sa kanyang payat at may pasa na mga braso. Ang nakakadiri na kulay kahel na uniforma ng tagapaglinis ay ginupit upha. Ngunit ang lubusang nagwasak sa kaluluwa ni Juan ay hindi ang matubo o ang mamakina, kundi ang makita ang kanyang makamay. Ang makamay ni Victoria, na nakahandusay ng walang buhay sa gilid ng kama, ay puno ng mga sugat, hiwa at chemical burns dahil sa paggamit ng industrial bleaches ng walang proteksyon na guwantes. Ang lalaking kumokontrol sa pinansyal na kapalaran ng kalahati ng bansa ay lumuhod sa tabi ng murang metal na kama. "Mahal ko," bulong ni Juan. Ang boses ay basak na nabulunan sa kanyang sariling pagiya. "Victoria, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa iyo? Ano ang hinayaan kong mangyari sa iyo?" Kinuha niya ang isa sa mga binugbog na kamay, inilapit sa kanyang labi at hinalikan ang bawat pilat, bawat paso, binabasa ang kanyang balat ng mainit na luha. Patawarin mo ako, aking buhay, pakiusap, huwag mo akong iwan, pakiusap ko sa iyo, huwag mo akong iwan." Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga alarma ng cardiac monitor sa kama na may matalim, mabilis at nakakatakot na ritmo. Ang berdeng linya ay pakyat pababa ng erratic. "Sir, kailangan niyong umalis dito ngayon din." Sigaw ng isang nurse na sinisubukang ilayo si Juan sa stretcher. "Hindi ko siya bibitawan." Ungol ni Juan. Kumakapit sa kamay ng kanyang asawa na parang isang salvavidas sa gitna ng karagatan. Isang batang doktor na may gusot na lab coat, malalim na bilog sa ilalim ng mata at matigas na mukha dahil sa libu-libong laban na natalo sa emergency, ang nagtulak sa pagitan ng makurtina. Siya si Dr. Lim, ang head ng emergency. "Clear the area. Ihanda niyo ako ng 100 mg labetalol intravenously. Nasa 190,120 na ang presyon," utos ngang doktor habang tinitingnan ang screen ng monitor bago niya ipako ang kanyang galit na tingin kay Juan.
Sino ka at anong ginagawa mo sa aking shock area? Security. Palabasin niyo siya. Hinaharangan ni Roldan ang magwardya sa pasukan ng kurtina. Gumawa siya ngang isang hindi malalampasang pader gamit ang kanyang katawan. Dahan-dahang tumayo si Juan, hindi binibitawan ang kamay ni Victoria. Ang kanyang madilim na mga mata, na punong luha, ay nagpapakita ang katarakan ng isang sugatang leon. Ako si Juan Reyes, asawa ko siya at anak ko ang nasa kanyang tiyan. Huminto si Doktor. Lim tiningnan ang libu-libong dolyar na traje ni Juan, tiningnan ang kanyang Swiss watch at pagkatapos ay tiningnan ang malnourished, marumi at wasak na pasyente na nakasuot ng murang uniform ng janitor. Tumawid ang indignasyon sa mukhang doktor na parang kidlat. Ang asawa. Naglabas ang doktor ng mapait at mapanghama na tawa, lumapit ng isang hakbang kay Juan hanggang sa maging sentimetro ang layo ng kanilang mamukha. Wala siyang pakialam sa pera o sa aura ng kapangyarihan ng magnate. Sa kanyang emergency room, siya ang pinakamataas na autoridad. Nasaan ka sa huling 8 buwan, Senyor Reyes? Ang suntok ng tanong ay tumama kay Juan ng direkta sa mukha. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag ang panlilinlang, ang pagpipilit ng kanyang kasosyo, ang lintik na pagmamataas na nagpabulag sa kanya. Ngunit ang masalita ay namatay sa kanyang lalamunan. Lahat ay parang walang laman na dahilan sa harap na hihingalo na katawan ng kanyang asawa. Napakabobo ko, nagawa niyang sabihin ni Juan na basag ang boses sa lubos na pagsisisi. Ako ay nabulag, ngunit narito na ako. Nasa labas ang 3 pinakamahusay na espesyalista mula sa St. Luke's Medical Center. Hinihiling ko na ilipat siya agad. Nag-order na ako medical na helicopter. Dadalhin ko siya sa pribadong intensive care. Umiling si Doktor. Lim, ang kanyang ekspresyon ay naging madilim, halos nakakapanindig balahibo. Itago niyo ang inyong pitaka, Senyor Reyes. Hindi niyo siya maaring ilipat kahit saan. Kung ilipat ko siya mula sa kama na ito, kung isasakay ko siya sa isang ambulansya o sa isang helicopter, makaka-cardiac arrest ang inyong asawa bago pa man makarating sa parking lot at sasakalang sanggol sa loob ng ilang minuto. Dito lang kayo. Naramdaman ni Juan na nanlalamig ang kanyang dugo. Ang takot, hilaw at nakakasakal ay tuluyang nagparalisa sa kanya. Ano ang nangyari? Bulong ni Juan. Ang takot ay nagpapangit sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari at paano ko ito ayusin. Kinuha ni Doktor 5 isang kulay-abong aluminum folder sa paanan ng kama at ibinato kay Juan sa dibdib. Nahuli ito ni Juan ng instingtibo. Basahin mo mismo. Dahil tila marami kang sagot sa lahat. Dura ng doktor habang inaayos ang oxygen mask ni Victoria. Hindi lang preeclampsia, Reyes. Namamatay ang asawa niyo sa matinding pagkapagod at malnutrition. Ang kanyang hemoglobin level ay 7. Anemic siya. Kinakain ng katawan ng babaeng ito ang kanyang sarili para lang mabuhay ang sanggol. Binuksan ni Juan ang folder. Ang numero medikal ay sumasayaw sa kanyang mamata. Ngunit ang matala sa margin ng paramedic na kumuha sa kanya sa restaurant ay parang masaksak sa kanyang puso. Pasyente ay natakpuang walang malay, 14 na oras na araw-araw na nakatayo sa trabaho. Minimal na pagkonsumo ng kalori sa nakarang buwan. Matinding post-traumatic stress. Sinuri ko ang kanyang magamit para sa isang emergency contact, patuloy ang doktor habang itinuturo ang isang luma at punit na tela bag sa sulok ng silid. Wala siyang ni isang sentimo para bumili ng isang bote ng tubig, Senyor Reyes. Ngunit may dala siyang resibo mula sa pawn shop. Ipinagbili niya ang lahat, pati ang kanyang sapatos para pambayad sa mga consultation sa isang klinika sa kapitbahayan. Sinisiguro na nakatanggap ang sanggol na mga bitamina na hindi niya nakokonsumo. Tumayo si Juan nang may kahirapan patungo sa plastic chair. Kinuha ang lumang tela bag ni Victoria at binuksan ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa loob ay walang designer makeup o golden cards. Mayroong isang sinulsi na sweater, isang walang laman na Tupperware na may tira-tirang puting kanin, 3 husot na resibo na pawn shop at sa isang plastic protective envelope. Perpektong inalakan, hindi tulad ng iba niyang gamit, isang itim at puting ultrasound. Inilabas ni Juan ang imahe. Ito ay isang perpektong profile. Ang maliit na ilong, ang himala ng buhay na bumubukas sa gitna ng impyerno na pinagdaanan niya ng mag-isa. Sa ilalim na gilid na may cursive na sulat ni Victoria ay may nakasulat na parirala sa asul na tinta para maging ligtas ang iyong tatay, aking mahal.
Sumabog ang paghiya ni Juan ng hindi makontrol, sinira ang anumang fasad ng matigas na lalaki na natitira sa kanya. Bumaksak siya sa kama, niyakap ang umbo na tiyan ni Victoria. Dinudumihan ang puting kumot ng kanyang maluha ng paghihirap. Gumising ka, pakiusap, Victoria, gumising ka, sigaw ni Juan. Hinahaplos ang malamig na mukha ng kanyang asawa. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo para sa akin. Alam kong ipinagbili mo ang iyong buhay para iligtas ako mula sa galintik na iyon. Huwag kang mamatay. Diyos ko, huwag mo akong iwanan sa walang laman na imperyong ito nang wala ka. Pinagmamasdan siya ni Dr. Lim. Ang galit ay dahan-dahang nawawala sa harap ng krudong sakit ng magnete. Nanaunawaan na ang kwento sa likod ng trahedya na iyon ay mas madilim kaysa sa simpleng pag-iwan. Senyor Reyes, sabing doktor, bumaba ang kanyang boses. Nagpakita ng klinikal at malamig na pagmamadali. Hindi bumababa ang presyon ng dugo. Nagsisimulang bumagsak ang makabato ni Victoria dahil sa pre-eclampsia. Itinaas ni Juan ang kanyang mukha na may namamaga ng mata. Ano ang ibig sabihin niyan? Tiningnan ng doktor ang mamonitor, pagkatapos ay tiningnan ang tiyan ni Victoria. Ibig sabihin, hindi na kayang suportahan ng katawan ng iyong asawa ang pagbubuntis. Ang matinding stress na dinanas niya kagabi ay ang huling trigger. Ang placenta ay kumakalas. Ang matalim at patuloy na tunog ng fetal monitor ay nagsimulang tumunok sa maliit na silid. Pinupuno ang espasyo ngang babalaan na lalapit na kamatayan. Ang ritmo ng puso ng sanggol ay bumababa ng husto. Code red sa room 4. Sigaw ni Dr. Lim patungo sa pasilyo. Ang kanyang boses ay humati sa hangin na may autoridad ng kontroladong takot. Ihinto ang operasyon sa Quirófano 2. Tawagan agad ang neonatology. Sumabo ang mapinto. 4 na nurse ang pumasok na tumatakbo. Binuksan ang maapreno ng stretcher ni Victoria. Saan niyo siya dadalhin? Humaharang si Juan sa daan. Takot na takot, tumatangging bitawan ang kanyang kamay. Sa Quirófano Reyes, sigaw doktor, itinulak siya sa gilid. Kailangan nating ilabas ang batang iyan sa loob kam susunod na 10 minuto o pareho silang mamamatay sa stretcher na ito. Mabilis. Itulak, tumakbo si Juan sa tabi ng stretcher sa mahabang pasilyo na nililinaw ng puting fluorescent lights. Ang magulong ay umungol laban sa sahig ng linoleum. Si Victoria ay walang malay pa rin. Ang kanyang ulo ay umugoy sa galaw. Ang kanyang pahinga ay mababaw at hindi regular. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Lumaban ka, mahal ko. Bulong ni Juan sa kanyang tengah habang tumatakbo sa tabi niya hanggang sa makarating sila sa mabibigat na metal na pintong surgical area. Hanggang dito na lang, Senyor Reyes. Isang matibay na security guard ang humarang sa kanya gamit ang 2 braso. Ang dobleng pinto ay nagsara ng malakas. Sa pamamagitan ng maliit na salamin ng pinto, nakita ni Juan kung paano naglaho ang stretcher ni Victoria sa ilalim ng malakas na ilaw ng operating room. Nanatili siya doon na nakatayo sa walang laman na pasilyo. Na may mga kamay na nabahiran ng malamig na pawis ng kanyang asawa, ang ultrasound ng kanyang anak na gusot sa kanyang kamao at ang kanyang kaluluwa na nakabitin sa isang sinulit. Ang lalaking kahapon ay naniniwala na kinokontrol niya ang lahat. Ngayon ay maaari lamang magmakaawa ng nakaluhod sa tadhana na bigyan siyang pagkakataon na magbayad. Ang pasilyo sa labas ng mga operating room ay isang walang katapusang tunnel ng puting ilo, malamig at malinis. Si Juan Reyes, ang lalaking nagpanginginig sa pinakamalupit na board of directors ng bansa, ay nakaupo sa sahig ng linoleum na nakasandal ang likod sa dingding, nakatitik sa kanyang sariling makamay, nabahiran sila ng dugo, ang dugo ni Victoria. Ang orasan na nakasabit sa ibabaw ng dobleng metal na pinto ay nagpapahiwatig ng 5,47 gram umaga. 1 oras at 19 minuto na siyang nasa purong paghihirap. Bawat segundo na nanatili ang pulang ilaw nga surgery in progress. Naramdaman niya na may isang hydraulic press na pumipiga sa kanyang makatadyang. Si Roldan, na nakatayo ng tahimik ilang metro ang layo, ay nanatiling alerto at tumatangging sumagot sa mga tawag mula sa kumpanya. Wala nang mahalaga. Ang imperyong real estate ni Juan ay maring masuno hanggang sa pundasyon sa sandaling iyon at wala siyang pakialam. Ang nakakabinging katahimikan ng pasilyo ay nasira ng tuno na mamadaling mamahagbang at ang humihingal na pahinga ng isang tumatakbo. Sumabog ang mapinto sa dulo. Isang matipunong babae na nasa 50 ang tumawid sa threshold. Suot niya ang kanyang pang-araw-araw na damit na gusot sa ibabaw ng uniporma na ambrosia. Basang-basa ang kanyang mukha sa pawis at luha. Siya si Aling Nena, ang kasamahang waitress ni Victoria,
ang tanging tao na nagpakita ng kaunting pagkatao sa kanya sa impyernong restoran na iyon. Victoria, nasaan si Victoria Santos? Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay umalingaw sa malinis na mga pader, hinahanap ang sinumang nurse ng desperado. Tinawagan ako mula sa night shift. Sabi nila dinala siya sa Code Red. Humabang si Roldan upang harangin siya alinsunod sa protocol ng seguridad. Ngunit itinaas ni Juan ang isang nanginginig na kamay mula sa sahig. Tahimik na inutusan siyang hayaan siyang dumaan. Kinilala ni Juan ang babae. Nakita niya ito ng pasulyap kagabi. Nanonod na takot mula sa kusina habang hinihiya ni Mr. Reyes ang kanyang dating asawa. Huminto si Aling Nena nang makita ang magnate na nakahandusay sa sahig na ospital. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa lubos na pagkabigla patungo sa isang kumukulong put, malalim at visceral. Wala siyang pakialam sa mamahaling tragedya ni Juan, ni sa presensya ng higanteng bodyguard. Lumapit siya hanggang sa maging kaharap niya, itinuro siya ng isang nanginginih na daliri. Ikaw, dura ni Aling Nena na may pagama na nagpatinggala kay Juan. Ikaw ang walang puso kagabi, ang halimaw na may P2,000. Dumating ka para tapusin ang trabaho. Dumating ka para tingnan kung pinatay siyang kahihiyan na ipinaranas mo sa kanya kagabi. Lumunok si Juan. Ang buhol sa kanyang lalamunan ay napakalaki na halos hindi na siya makahinga. Dahan-dahan siyang tumayo, sumasandal sa pader. Hindi siya nagtanggol, hindi siya nagtaas ng boses. Ang kanyang mata na namumula at ang kanyang mukha na nakadisgrasya sa sakit ay nagulat kay Aling Nena. Ngunit hindi umatras ang babae. Ako ang kanyang asawa. Sabi ni Juan na ang boses ay naging isang garalgal at basag na sinulit. Ako ang amang sanggol. Nanlaki ang mata ni Aling Nena. Ang impact ng revelasyon ay tila nagparalisa sa kanya ng isang segundo. Pagkatapos ay naglabas siyang isang mapait, tuyo na tawa at punong lason. Ang asawa, pinawi ni Aling Nena ang distansya. Ipinako ang kanyang mata kay Juan. Nasaan ang asawa nang umiya ang batang iyon hanggang sa magsuka sa banyo ng restaurant dahil wala siyang pambili ng paracetamol? Nasaan ang ama ng taon nang kinain niya ang matira-tira mula sa mga plato ng mga customer? Dahil 3 araw na siyang walang makain para lang makapagbayad sa klinika? Bawat salita ni Aling Nena ay parang bala na tumama ng direkta sa dibdib ni Juan. Alam na niya ang mamalamig na datos salamat kay Roldan. Alam niya ang pagpipilit ng kanyang dating makasosyo. Alam niya ang 2 milyong na transfer sa Cayman Islands. Alam niya ang bantaang kamatayan na pumilit sa kanya na magpanggap na hindi siya mahal. Ngunit ang krudo na pinagdaanan ni Victoria araw-araw, ang pisikal na realidad ng kanyang sakripisyo ay nagpapahirap sa kanya ng buhay. Hindi ko alam, bulong ni Juan. Ipinikit ang kanyang mata ng mariin. Hinayaan ang maluha na muling dumaloy. Nagsinungaling siya sa akin para protektahan ako. Akala ko iniwan niya ako para sa iba. Siyempre pinrotektahan ka niya. Gago ka. Sumabog si Aling Nena na sinuntok ang dibdib ni Juan gamit ang 2 kamay. Isang kilos na kung sa ibang sitwasyon ay pinutol na ni Roldan ang lig. Ngunit hinayaan ni Juan na suntukin siya. Tinatanggap ang parusa na sa tingin niya ay nararapat. Ang dalagang iyon ay dumating upang maganap ng trabaho 8 buwan na ang nakakaraan. Nanginginig na parang dahon. Natakot siya na baka makita siya na mga lalaking nakasuot ng itim na traje. Nagtatago siya bawat beses na may mamahaling sasakyan na dumadaan sa avenida. Ibinenta niya ang kanyang makod sa gitna nga Disyembre upang bumili ng murang kumot at sa lahat ng oras, sa lahat ng lintik na oras, hinahaplos niya ang kanyang tiyan at binubulungan ang kanyang sanggol na magiging maayos ang lahat, na ang sakripisyo ay sulit dahil ligtas ang kanyang ama. Nagtakip si Juan ng mukha gamit ang kanyang makamay. Humihigbi ng walang kontrol, nanginginig ng husto ang kanyang mabalikat. Pinahiram ko siya ng para sa pamasahe sa bus, patuloy ni Aling Nena. Ang kanyang sariling boses ay nababasag sa pagiyak. Pinakiusapan ko siya na magpahinga, na huwag magbuhat ng mabibigat na tray, ngunit sinabi niya na hindi niya kaya, na kung sisisantehin siya sa bubong na iyon, isisilang ang sanggol sa kalye, at kahapon nang lumabas ka, nakita ko kung paano bumagsak ang kaluluwa niya. Ikaw ang bayaning ang kanyang makuwento, ang lalaking pinagpakamatayan niya sa gutom at tiningnan mo siya ng may pagkasuklam. Hinayaan mo si Mr. Reyes na tratuhin siya na parang basura. Tama na, pakiusap ni Juan na lumuhod muli, wasa na wasa, ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na sahig na ospital. Pakiusap, tama na.
Ako ay isang hangal. Ako ay isang duwag na nabulag ng pagmamataas. Ibibigay ko ang buong buhay ko sa sandaling ito para lang ako ang nasa operating table sa kanyang lugar. Ibinaba ni Aling Nena ang tingin sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na naging abo dahil sa bigat ng kanyang sariling kayabangan. Ang galit ng babae ay dahan-dahang naging malalim na awa. Lumuhod siya ng bahagya at inilagay ang isang kamay sa balikat nito. Manalangin ka sa Diyos na mas malakas siya kaysa sa iyong pagmamataas. Senyor Reyes, bulong ni Aling Nena ng matigas, dahil kagabi, pagkatapos mong umalis, natakpuan ko siya na nakahandusay sa eskinita ng basura. Nawawalan siya ng dugo. Sinabi niya sa akin na hindi na niya kaya. Sinabi niya hindi bababa sa kinamumuhian na niya ako sapat para hindi na ako hanapin kailanman. Ligtas na siya, ang metal na tunog ng pagbubukas ng dobleng pinto ay sumira sa katahimikan. Ang pulang ilong surgery ay namatay. Tumayo si Juan mula sa sahig na parang spring. Pinunasan ang kanyang mukha na nabahiran ng luha. Ang kanyang pahinga ay ganap na huminto. Lumabas si Dr. Lim mula sa operating room. Ang kanyang berdeng scrub suit ay nabahiran ng maitim na dugo. Inalis niya ang kanyang surgical mask na nagpapakita ng isang payat na mukha dahil sa pagkapagod na basang-basa sa pawis. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Juan. Doktor, halos hindi masabi ni Juan ang salita. Ang lubos na takot ay nagpapalamig sa kanyang dugo. Dahan-dahang tumango ang doktor. 2 beses namin siyang nawala sa mesa. Kailangan naming gamitin ang defibrillator. Huminto ang doktor. Sinusukat ang kanyang salita sa harap ng magnate na malapit ng bumagsak. Ngunit ang inyong asawa ay may instinct ng pagpapanatili ng buhay ng isang mabangis na hayop na nagtatanggol sa kanyang anak. Nakaligtas siya sa emergency cesarean at nagawa naming pigilin ang internal hemorrhage. Naglabas si Juan ng isang nabulunang sigaw, sumasandal sa dingding, naramdaman na parang ibinalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig na humihigbi sa ginhawa. At ang aking anak, tanong ni Juan na bumubulwa ang puso. Buhay ang sanggol, lalaki siya, sagot ng doktor, nagpakita nga isang bahagyang ngiti na may awa. Premature, underweight at may matinding kahirapan sa pahinga. Katatapos lang siyang intubate at ilipat sa neonatal intensive care unit sa incubator. Nagsisimula pa lang ang laban para sa kanya, ngunit humihinga siya, Senyor Reyes. Ang inyong asawa, sa kabila ng lahat ng medikal at makataong hula, ay nagawang panatilihing buhay siya ng sapat na panahon. Gusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang makita ngayon din, pilit ni Juan. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng bagong enerhiya. Nasa recovery room siya pagkatapos ng operasyon. Nagpapagaling pa lang siya mula sa anesthesia. Babalang doktor, napakahinang-hina siya. Isang matinding takot o isang stress, spike na iyon, ay maring magdulot ng atake sa puso. Pumasok ka lang at, alang-alang sa Diyos, subukan mong huwag siyang guluhin. Tumango si Juan ng mabilis. Iniwan si Aling Nena na umiyak na yakap si Roldan. Dahan-dahang itinulak ang mapinto ngang esterilisadong pasilyo at lumakat patungo sa silid sa dulo. Babawin niya ang kanyang pamilya. Ang recovery room ay madilim. Ang tanging tunog ay ang regular at kahanga-hangang tunog ng cardiac monitor. Amoy yodo, matapang na disinfectant at bagong laban na kumot. Huminto si Juan sa pintuan. Naramdaman na parang kumakapal ang hangin. Nasa gitnang kama si Victoria. Para siyang basag na porselana na manika. Ang kanyang balat ay may mapusyaw na kulay. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang no dahil sa malamig na pawis at ang kanyang mabraso. Puno nga pa sa mula sa intravenous lines ng blood transfusion. Ay nakahandusay ng walang buhay sa puting kumot. Ang napakalaking umbok ng kanyang tiyan ay nawala. Nagiwan ng isang flat na nakabendang lugar na nagpapatunay sa brutal na operasyon na katatapos lang niyang danasin. Dahan-dahang lumakat si Juan. Takot na baka ang tunog ng kanyang sapatos ay makasira sa marupok na bubble ng buhay na nagpapanatili sa pahinga ng kanyang asawa. Huminto siya sa tabi ne metal na barandilya ne kama. Pinagmamasdan ang mukha na minahal niya araw-araw ng kanyang adult life. Ang mukha na kinamuhian niya sa loob na 9 na buwan dahil sa isang gawa-gawang kasinungalingan upang iligtas ang kanyang buhay. Ang antas ng debosyon na ipinakita ng babaeng ito sa kanya ay isang bagay na siya, sa lahat ng kanyang kapangyarihan at pera, ay hindi kailanman mababayaran kahit sa 1000 buhay. Dahan-dahan, na parang ang kanyang talukap ng mata ay may bigat na toneladang tingga, nagsimulang mag-react si Victoria. Nanginginig ang kanyang mapilik mata,
Nagdilat ang kanyang kulay kape na mga mata na disoriented, nalabo ng manarcotics, sinusubukang ituon ang kanyang tingin sa kulay abo na kisame ng silit. Dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin at nakita ang figura na nakasuot ng madilim na asul na traje na nakatayo sa tabing ang kanyang kama. Buong katawan ni Victoria ay nanigas. Bumali ang takot sa kanyang mata na may lakas ng isang tsunami. Ang cardiac monitor ay nagsimulang bumilis ng husto. Sinubukan ni Victoria na umupo. Binalewala ang matalim at nakakasakit na pananakit ng matahinang cesarean sa kanyang tiyan. Huwag, huwag, bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay parang liha, itinaas ang isang mahinang kamay upang itula ang dibdib ni Juan. Juan, umalis ka dito. Mahinahon mahal ko, mahinahon. Huwag kang gumalaw. Hawak siya ni Juan sa balikat ng may matinding delikadesa. Dahan-dahang pinilit siyang humiga sa mga unan. Hindi mo naiintindihan. Humihikbi si Victoria na humihinga ng humihingal. Ang luha ng purong takot ay umaapaw sa kanyang maputlang pisngi. Makikita ka nila. Kung malalaman nila na kasama mo ako, kung maginala sila na may nalaman ka, ikukulong ka nila. May mga ebidensya sila, Juan. Sisirain ka nila, papatayin ka nila, pakiusap, umalis ka. Ipagpalagay mo na hindi ako umiral. Kamuyan mo ako, ngunit umalis ka. Ang antas ng sakripisyo ay nagwasak sa kanya. Kahit ngayon, katatapos lang operahan, muntik nang mamatay, ang tanging instinct niya, ang tanging iniisip niya ay protektahan siya, ang magnateng real estate, ang lalaking hindi nagpapababa ang tingin sa sinuman sa bansa, ay lumuhod ng mabigat sa sahig ng silid. Ang tunong ang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa apat na pader. Pinagrus ni Juan ang kanyang malinis at malalaking kamay sa malilit, bita-bita at may pasa na mga kamay ng kanyang asawa. Kumapit siya sa maga ito at ipinako ang kanyang nosa, metal na barandilya na kama. Ganap na sumuko. Tapos na, Victoria, sabi ni Juan. Itinaas ang kanyang mukha na nabahiran ng luha, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng lubos na debosyon. Tapos na ang impyerno, alam ko na ang lahat. Pinihilan ni Victoria ang kanyang pagpupumiglas. Agad na nag-stabilize ang ritmo ng cardiac monitor, na parang lumaktaw ang puso niya. Ano? Bulong niya na hindi makapaniwala. Alam ko na ang lahat. Ulit ni Juan. Hinawakan ang kanyang makamay at hinalikan ang kanyang masugatan na buko. Alam ko ang mapangalan. Antonio Ramos Fernando Garcia. Alam ko ang tungkol sa account sa Cayman Islands. At alam ko ang tungkol sa mga thugs na humarang sa iyo sa pinto ng mansyon. Alam kong ibinenta mo ang iyong masingsing, ang iyong damit, ang iyong buong mundo upang bayaran ang ransom ng aking kalayaan. Alam kong iniwan mo ako na alam mong kamumuhian kita para lang iligtas ang aking buhay. Ang impact ng salita ni Juan ay nagbasak sa huling pader ng paglaban ni Victoria. Ang malamig na maskara na kanyang isinuot sa loob ng 9 na buwan ng pahihirap at kahihiyan ay ganap na bumagsak. Isang primitibo na higbi na punong sakit, kalungkutan at ginhawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. Napakataas ng takot ko, Juan. Umiyak si Victoria, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa ng buong lakas. Araw-araw akala ko sasaktan kanila. Nang sigawan mo ako kagabi sa eskinita, akala ko nawala ka na sa akin magpakailanman. Hindi ka kailanman nawala sa akin. Tumayo si Juan mula sa sahig, umupo sa gilid ng kama at maingat na iniyakap ang balikat ni Victoria, inihila siya patungo sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito na parang ang pinakamarupo na kristal sa universo. Hindi ako tumigil na mahalin ka, ni isang segundo, kahit na binulag ako ng pagmamataas. Patawarin mo ako sa pagdududa sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi pagkakita na ang pag-ibig na aking buhay ay nagpapakamatay para sa akin. Patawarin mo ako sa pagpapaalam sa iyo na bumagsak sa kahirapan na iyon. Ibinaon ni Victoria ang kanyang mukha sa nabahiran at gusot na kamiseta ni Juan, humihinga sa pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Naramdaman ang kaligtasan sa unang pagkakataon sa halos 1 taon. Umiyak sila ng makasama, makayakap sa gitna ng madilim na silid ng ospital. Nililinis ang lason ng paghihiwalay. Pakalipas ng ilang minuto, bahagyang humiwalay si Victoria na may biglang takot sa kanyang mamata. Agad na lumipad ang kanyang makamay sa kanyang patat na tiyan. Ang sanggol, humihingal siya, takot na takot. Juan, ang aking sanggol, hindi, pakiusap. Sabihin mo na hindi ko siya nawala. Buhay siya. Ngumiti si Juan sa pamamagitan ng luha. Hinahaplos ang basang-basa na buhok ng kanyang asawa
Tinitignan siya ng may pinakamataas na paganga na maaring ipakita ng isang lalaki. Buhay ang ating anak. Mahal ko, siya ay isang mandirigma tulad ng kanyang ina. Nasa incubator siya nagpapagaling, ngunit buhay at ligtas. Ipinikit ni Victoria ang kanyang mata at ibinagsak ang kanyang ulo sa mga unan. Naglabas nga isang buntong hininga ng ginhawa na humigop nga ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang ating anak, bulong niya na may pagod na ngiti sa kanyang payat na mukha. Tiningnan siya ni Juan ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang pag-ibig at pagsisisi ay nagalo sa kanyang kalooban, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kakaibang enerhiya, mas madilim, mas malamig. Ang malalaking gumawa nito sa kanyang asawa, ang maduwag na pumilit sa kanya na maglinis ng basura na buntis ng 8 buwan sa ilalim ng banta ng kamatayan ay magbabayad ng dugo. Hindi na ito tungkol sa corporate business. Ito ay isang personal na giyera. At gagamitin ni Juan Reyes ang buong bigat ng kanyang imperyo upang burahin sila sa balat ng lupa. Magpapahinga ka ngayon, bulong ni Juan na hinalikan ang kanyang noo. Magpakalakas ka para sa ating anak. Ipinapangako ko sa sarili kong buhay na walang sinuman sa lintik na mundong ito ang muling hahawa sa iyo. Ang takot ay nagtapos ngayon. Nagdilat si Victoria, napansin ang nakamamatay na kislap sa mga pupil ng kanyang asawa. Kilala niya si Juan. Alam niyang malapit nang ilabas ngang matigas na lalaki ang kanyang tunay na kapangyarihan. Juan, ano ang gagawin mo? Tumayo si Juan, inayos ang kanyang sira-sirang traje, nagpatibay ng isang posisyon na nagpapakita ng hindi masisira, madilim at nakamamatay na kapangyarihan. Akala nina Antonio at Fernando na ninakaw nila ang aking imperyo sa pamamagitan ng pananakot sa aking asawa. Sagot ni Juan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na silit na parang hatol ang kamatayan. Ipaparamdam ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag gisingin mo ang tunay na may-ari ng impyerno. Simula ngayon, ako ang magdidikta ng patakaran at hindi ko sila iwanan ng kahit abo, ang pagising nga halimaw. Lumabas si Juan Reyes mula sa recovery room na may nagbago ang mukha. Ang kahinaan at luha ng nakaraang minuto ay naglaho na nagbigay daan sa isang kirurhiko na kalamigan. Ang kanyang hakbang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang martilyo. Si Roldan na naghihintay sa labas ay agad na tumayo nang napansin ang aura ng kamatayan na nagmumula sa kanyang amo. Roldan, sabi ni Juan nang hindi humihinto. Gusto kong iposisyon ang matauhan na SALT team. Hindi na tayo nangongolekta ng impormasyon, nagpapatupad na tayo. Senyor Antonio at Fernando ay nasa isang pribadong pulong sa Industrial Club na nagdiriwang ng pagtatapos ng quarter. Ulat ni Roldan habang sinusundan ang mabilis na hakbang ng magnate. Inakala nilang nakalubok ka pa rin sa iyong opisina o sa iyong marangyang restaurant. Wala silang ideya na natagpuan namin si Senyora Victoria. Huminto si Juan sa harap ng isang malaking bintana na nakaharap sa lungsod. Nagsisimulang sumikat ang araw sa likod ng mga bundok ng Maynila na nagbibigay ng pulang kulay sa kalangitan. Akala nila na na-corner nila ako gamit ang kanilang pekeng ebidensya. Bulong ni Juan, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakamamatay na rehistro. Hindi nila alam na kagabi binili ko ang gusali ng ambrosia. Hindi nila alam na hawak ko ang kumpletong ekspediente ng kanilang orihinal na pandaraya na binayaran ng aking asawa upang itago. At higit sa lahat, hindi nila alam na kakatapos lang nilang gawing berdugo ang isang negosyante. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero ng mataas na prioridad, Fiskal. Si Juan Reyes ito. Opo, ako mismo. Mayroon akong pakete ng ebidensya na kinasasangkutan ng money laundering, aggravated extortion, at attempted homicide. Gusto ko arrest warrants na handa sa loob ng 1 oras. Wala akong pakialam kung sino ang kailangan kong gisingin. Kung hindi pipirmahan ng hukom, ako mismo ang bibili ng hukuman. Bumalik si Juan sa pasukan ng Niku bago umalis. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang maliit na incubator kung saan ang kanyang anak, isang napakaliit na nilalang na nakakonekta sa mga kabel, ay nakikipaglaban sa bawat pahinga. Ang bata ay may parehong matitigas na tampok ng kanyang ama at ang hindi masisira na resistensya ng kanyang ina. Lumaban ka, maliit, bulong ni Juan sa salamin. Lilinisan ng iyong tatay ang mundo para sa iyo at sa iyong ina upang hindi na kayo matakot muli. Pakalipas ngang ilang minuto, 3 itim na armored SUV ang lumabas sa ospital ng mabilis. Nasa likurang upuan si Juan, tinitignan ang isang tablet na may huling bank transactions ng kanyang makaaway. Sina Antonio at Fernando ay gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Minamaliit ang pagmamahal,
ng isang lalaki na walang mawawala dahil nabawi na niya ang lahat. Mabilis at tahimik ang operasyon. Habang sumisikat ang araw, hinarang ng gafan ni Reyes at dalawang patrol charna, pambansang pulisya, ang nga dating kasosyo sa pribadong parking lot ng club. Si Antonio, mataba at mayabang, ay nahulog ang kanyang basongang whisky nang makita si Juan na bumaba mula sa sasakyan. Sinubukan ni Fernando na tumakbo, ngunit dinakma siya ni Roldan sa semento bago pa man siya makagawa ng 3 hakbang. Lumapit si Juan kay Antonio na nanginginig na parang dahon. Juan, isang pagkakamali ito. Pwede tayong makipagnegosasyon, bulong ni Antonio. Walang sinabi si Juan, sinuntok niya ng malakas sa tiyan na naging dahilan upang mawalan siyang hininga at pagkatapos ay yumuko sa kanya, bumubulong sa kanyang tainga, ipinapadala ni Victoria Santos ang kanyang pagbati mula sa ospital. Nakaligtas siya at ngayon ay gugustuhin ninyong hindi na kayo isinilang. Hindi kayo pupunta sa isang marangyang selda, Antonio, pupunta kayo sa general area kung saan alam na alam nga mga preso kung ano ang nangyayari sa mga humahawak sa isang buntis. Habang dinadala silang pulisya ng nakaposas, nakita ni Juan kung paano bumaksak ang kanilang mga imperyo. Nabawi niya ang ebidensya. Winasak niya ang kanyang makaawe at sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na buwan ay makahinga siya ng walang amoy abo sa kanyang baga. Ang presyo ng pagtubos. 3 buwan pagkatapos. Ang mansyon nga Reyes sa San Pedro ay hindi na ang malamig at tahimik na libingan nun. Puno ang hardin ng sariwang bulaklak at ang hangin ay nanginginig sa isang bagong enerhiya. Sa terrace, sa ilalim, lilim, isang malaking oak. Nakaupo si Victoria sa isang mecedora de mimbre. Nakasuot siya ng puting silk dress na nagpapatingkad sa kanyang nabawing kagandahan, bagaman ang kanyang nga kamay ay mayroon pa ring maliliit na pilat, mga marka na tumanggi siyang burahin sa laser surgery dahil sinasabi nitong siya ay isang survivor. Sa kanyang braso ay natutulog si Juan Jr., ang sanggol, na gumugol nga 6 na linggo sa incubator. Ngayon ay malakas at malusog na may kulay rosas na pisngi na siyang sentro ngang universo ngang kanyang nga magulang. Lumabas si Juan sa teras, inalis ang kanyang coat, lumapit sa likod at hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Pagkatapos ay hinaplos niya ang maliit na kamaing sanggol gamit ang kanyang hintuturo. Kumusta ang aking makayamanan? Tanong ni Juan. Ang kanyang boses ay punong lambing na walang sinuman sa mundong negosyo ang maniniwala na possible. Ayos lang kami Juan, sagot ni Victoria na nagbigay ng maningning na ngiti. Tumawag si Aling Nena kanina. Sabi niya ay mayos ang remodeling ng bagong restaurant. Hindi makapaniwala ang maempleyado na ngayon ay kasosyo na sila sa negosyo. Umupo si Juan sa tabi niya pagkatapos ng bagyo. Ang kanyang unang aksyon ay isara ang ambrosia, sibakin si Mr. Reyes na may demanda na nagiwan sa kanya sa kalye at muling buksan ang lugar sa ilalim ng pangalang ang himala ni Victoria. Ibinigay ang pamamahala at bahagi nga ma-shares kina Aling Nena at sa mga dating kasamahan ng kanyang asawa na tumulong sa kanya nang wala siyang anuman. Ito ang pinakamababang magagawa ko, sabi ni Juan habang kinukuha ang kamay ni Victoria. Ngunit walang makakabayat sa pinagdaanan mo. Minsan nagigising ako sa gabi at nakikita pa rin kita sa kulay kahel na eskinita na iyon. Inilagay ni Victoria ang kanyang kamay sa pisngi nito. Pinigilan ang kanyang salita. Ang kulay kahel na uniformeng iyon ay nanatili sa nakaraan Juan. Iyon ang kresyo na yaudoodo ko para makarating tayo dito ngayon. Huwag mo itong tingnan bilang isang kahihiyan. Tingnan mo ito bilang ating baluti. Itinuro nito sa akin na mas malakas ako kaysa. Sa akala ko at itinuro nito sa akin na ikaw ay sulit sa bawat patak ng pawis. Niyakap siya ni Juan. Niyakap siya at ang sanggol sa isang protective circle. Natuto ang lalaki ng bakal na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa mga bank account o sa 40 palapat na gusali kundi sa kakayahang magsakripisyo para sa minamahal. Ipinapangako ko, bulong ni Juan. Tiningnan ang abotanaw ng lungsod na minsan niyang gustong sakupin at ngayon ay simple lang na tinirahan ng may kapayapaan na ang natitirang bahagi ng aking buhay ay ilalaan upang paglingkuran ka at ang ating anak. Hindi ka na muling mag-isa, hindi na muling magkakaroon ng galihim. Isinandal ni Victoria ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Ang sikat ng araw sa hapon ay bumalot sa eksena ng gintong liwanag, ang kwento na nagsimula sa isang pekeng diborsyo.
isang gawa-gawang pagtataksil at isang nakakahiyang uniforme ng tagapaglinis, ay nagtapos doon sa tagumpay ng pag-ibig laban sa ambisyon. Si Juan Reyes, ang magnate na mayroon ng lahat, sa wakas ay naunawaan na siya ay tunay, na mayaman ng araw na natakpuan niya ang kanyang asawa na naglilinis ng mamesa sa dilim, dahil sa araw na iyon ay muling tumibok ang kanyang puso. Nakamit ang katarungan. Ang Makaway ay nasa likod ng rihas at ang pamilya ay nakaisa. Ang multong ang kulay kahel na uniforma ay sa wakas ay makapahinga na ng payapa.